这是一个重要的突发事件，中方注意到有关消息，并正在密切关注事态发展。我想重申，中国一贯主张国际刑事法院应严格遵循补充性管辖原则，依法审慎行使职权，避免政治化和双重标准。Maaaring humingi ng asylum si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China sa gitna ng nakaambang warrant of arrest mula sa International Criminal Court, ayon sa isang abogado at dating mambabatas. Sa isang panayam noong Lunes, 10 ng Marso, sinabi ni dating Bayan Muna Representative Nery Colmenares, isang abogado para sa Families of Extrajudicial Killing Victims, isang accredited counsel ng International Criminal Court, na maaaring banggitin ni Duterte ang political persecution bilang kanyang dahilan para sa asylum. Dagdag pa ni Colmenares, bahala na ang China kung pagbibigyan nila ang posibleng kahilingan ni Duterte para sa asylum o hindi. Gayunpaman, sinabi ni Colmenares na lalaban sila sa asylum na ito. Bumisita si Duterte sa Hong Kong, isang espesyal na administratibong rehiyon ng China, noong katapusan ng linggo para sa isang kaganapan ng PDP laban. Ang pagbisita ng dating Pangulo ay sa gitna ng napaulat na pagpapalabas ng warrant of arrest mula sa International Criminal Court laban sa kanya. Sinabi pa ni Colmenares na habang kaibigan ng China si Duterte, babantayan pa rin nila ang interes ng bansa. Si Duterte ang paksa ng reklamong crimes against humanity bago ang impeachment. Si Duterte ay isang punong arkitekto ng bloody drug war, na noong mga tungkulin niya bilang punong ehekutibo ng bansa at bilang alkalde ng Davao City. Ayon sa opisyal na datos ng gobyerno, ang drug war ay kumitil ng hindi bababa sa 6,000 buhay sa ilalim ng pamumuno ni Duterte, ngunit ang mga tagapagbantay ng karapatang pantao sa International Criminal Court mismo ay tinansya na ang bilang ng mga namatay ay nasa pagitan ng 12,000 at 30,000 mula 2016 hanggang 2019 lamang, dahil nabanggit nila na ang ilan sa mga ito ay extrajudicial killings. Huwag po kalimutan mag-like at subscribe na rin po. Salamat po.